Okay, so good morning. Quick video lang tayo guys. So yan. So itong bell pepper, yung isa naputol. Naputol ko yung puno kasi medyo mabigat na siya. Ikala ko kung ano nangyari. Mabigat na siya kaya yan, bumabagsak na siya. Buti nga itong cherry tomato okay pa. Tapos yan yung iba nating seedlings. So ito naman, lumalaki naman siya kahit naging lege siya nung una. At ngayong araw din nga pala inaasahan kung dumating yung mga styro boxes. 12 styro boxes yung in-order ko. Hindi ko sure kung kakasya dito, pero parang kakasya naman. So ito, ibababa ko na to. Harvest ko na yan. Ito pa yung iba. Yan. Kung okay naman. So medyo tumatagilid lang. Pero i-modify pa natin yan. So, looking good naman sila. At ito, alam ko ito, palagay ko may bunga na to eh. Ito. Yung parang yung gitna, yan. Palagay ko yan yung bunga niya. So, inaantay ko lang lumaki. Ay no, may parang forma ako nakikita eh. Nagkakaroon siya ng form. So, nirefill ko lang din pala to kahapon kasi nung nireading ko, nasa 4,000 yung ano nila. Yung EC 4.0. So, doble siya nung inaasahan ko. Pati dito sa cherry tomato. Pero, inaas ko na yun dati. Pero yung EC naman natin doon, okay naman. Tama. Yung EC natin doon, okay naman. So, palagay ko nagkamali ako dati nung nagtimpla ako. So, ito pa yung iba natin. So, i-modify natin to. Ayusin natin pag dumating yung mga styro box. Set up natin. Ito pala kahapon, tinransfer ko to ng tanghali or hindi, magtatanghali. Lanta siya kahapon eh, pero ngayon okay na. Nung tanghali, lanta, pero pagdating ng hapon, medyo nakaka-recover na. Tapos ngayon, mukhang fully recovered na siya. So, ito yung galing sa baba, sa indoor nursery ko. Isang buwan na siya doon. Bala ko sanang i-harvest na, pero sabi ko, yung space dito, sayang naman. So, ang ginawa ko, nag-set up tayo ng mga ganito para itanim siya. Hindi ko na siya, siguro 20 days lang naman yan eh, hanggang bago ko i-harvest. Parang 50 days lumalabas. So, ito pa iba. Looking good naman tayo sa mga tanglad. Yung mga tanglad ko doon, transfer ko na rin para mailinis na rin natin. So, makapansin nyo, wala na rin yung screen dito. Yan. So, wala na naman nakakapasok na ibon so far. Pa ako napansin. So, ito naman, yung talong natin dito, yan. Diba, pinutol ko. So, nagre-grow na siya. Nagre-grow na siya ng panibago niyang sanga. So sana, mag-okay na yung growth niya. So, ito, i-stop na muna natin yan. Matagal ko na hindi dinidiligan yan. Yan. So, dito naman, meron tayong, ayun, yung mulberry natin. Nagbubunga naman siya eh, kaso ang liit lang ng bunga, kaya parang gusto ko na siyang tanggalin. Anyway, ayan, tuloy-tuloy naman yung paglaki ng cucumber natin. So, balak ko sa cucumber na to. Paglaki niya, dito natin ilalabas natin ng konti dito. Lagyan na natin ng tali-tali, papunta dito, palabas. Tapos, yung cucumber naman natin dito, medyo naka-recover na. So, yan. Ganun sabi ko sa inyo. Yan. Bunga. Tapos, meron pa. Saan ba yun nakita ko? Ito, mukhang bunga din to eh. Hindi, ito mukhang bunga din to. Itong bago yan eh. Pero meron pa isa. Ayun oh. Hindi pa masyadong kita eh. Pero banda dyan. So, may bunga na ulit. So, sinukat ko naman yung easy level itong dalawa. Sakto naman, nasa 1. Almost 2K. Ito, mga 2.2. Nagkaka-reading ko. Sa pH level, okay naman sila. Nasa 6, 5.8, mga ganyan. So, unti-unti naman natin tinatransform. Siguro ito, set up ko na rin to. Pero tingnan ko muna yung styro box kung paano natin
ipepwesto. So, naglilinis ako dito. So, yan. So, ito, harvest ko na rin to. Pero, for own consumption na lang to. Itong mga alaga natin dito. Kasi hindi siya masyadong maganda eh. Ayan. So, in the next few weeks, palagay ko mas magiging okay na yung nandito natin. Then, tingnan ko, kasi may in-order pa akong pambutas ng styro. Wala kasing butas yung in-order ko pala. Kasi, yun nga, gagawin ko pa rin itong mga 1 inch lang. And, if kaya, gagawa tayo ng butas na hindi na natin kakailanganin ng net caps. So, yung pinaka-foam lang talaga yung gagamitin natin. Less material din kasi yun. At mas madali siyang i-harvest. Bunot na lang talaga. Palagay ko, yun. Yung kasi na-observe ko dito. Kasi yan, kukuha ako sa nursery, ilalagay ko sa ganyan, tapos ilalagay ko sa dyan. Medyo time consuming. Or may extra step kang ginagawa. So, ang idea naman kasi natin, mas mabilis yung maging proseso. Tapos, ayan, ito inobserbahan ko yan, nilalagyan ko yung clips kasi minsan pag ginahangin, sobrang umaangat. So, sana pag hindi naman sobrang lakas ng hangin, hindi siya masira. Yun yung isang possibility na naisip ko dito na pwede masira yung mga net. Kaya may mga extra net pa tayo doon. Dito. Hindi ko pa nalilinisan pero lilinisan ko rin yan para pag kailangan nang gawin magagawa ka agad natin. So yun lang naman, wala naman masyadong kakaiba pero malaki na yung improvement. Then in the next few weeks or months marami tayong ma-harvest. So mas marami na tayong maseservisyohan. Possible itong community ko ay sila ang primary na isa sa una kong seservisyohan. Then yung iba mga yung tawag dito, yung gustong bumili. Okay, so yun lang naman. Thank you very much and update ko na lang kayo sa susunod. So ito yung next harvest natin pero sa ano ba ngayon? 4 after 10 days pa to. After 10 days pa yung harvest niyan. Ay, hindi. Kung 4 ngayon, 6 days. 6 days. Harvest na natin yan. So, next week pala yan. Kasi Sabado ngayon eh. So, next week, harvest na natin yan. Bago na tayong harvest. And hopefully, tingnan natin kung nag-improve yung size. Kasi, habang lumalaki naman siya, na-open up naman tong setup. Hopefully. And that's it. Thank you very much and update ko na lang kayo sa susunod. Bye-bye.